Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli na ibinigay mo sa amin. For truly, Lord God, your presence is really very important for us. Sa pamagitan ng presensya mo, Panginoong Diyos, ay nakalalapit kami at nararanasan namin, Panginoong Diyos, ang pagkilos at pagkalaw sa aming mga buhay. Lord, marami kaming kabalisahan, marami kaming kaabalahan sa mga ito na ginagalawan po namin. But we thank you, Lord God, for you allowing us, Lord, to have this kind of worship service, O God. Sapagkat sa pamamagitan ito, ay nararanasan namin ang kapayapaan, nararanasan namin ang kagalakan, nalilimutan namin pansamantala, Panginoon Diyos, ang mga bagay na kahirapan na nararamdaman namin sa aming mga puso at maging sa aming mga kaisipan. Kaya hayaan mo, Ama, na ma-comfort po kami sa pamamagitan ng mga salitang iyahayag mo sa aming kalalingan. For we know, Father God, we can do nothing apart from you. Sa panong ito, Panginoon Diyos, at sa sanlibutan ito na ginagalawan namin, Father God, maraming mga bagay na patuloy na gumugulo sa aming puso at sa aming kaisipan. Pero ikaw, Panginoon Diyos, ang nag-iisang Diyos na mayroong panukala at patuloy na layunin sa amin, na bigyan kami ng tunay na kapayapaan at buhay na panununggan. Lord, kami po'y naririto ngayon, Panginoon Diyos, anuman ang mga itinalangin, anuman ang mga itinaas namin sa iyo, Panginoon. Kaya mo ng lahat ng ito ay may isang katuparan at patuloy na magawa, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Father God, bless every one of us, Lord. Continue, Lord God, every time that we will hear the word of God, lagi namin panalangin, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming kaisipan. Alisin mo, Panginoon God, ang mga balakid at sagabal na pilit na inilalagay ng Diablo sa aming mga buhay. For we know, Father God, because of those things, O God, we cannot able to do the things which you want for us to do, Panginoon Diyos. Your will, your righteousness, O God. Pero salamat, Panginoon Diyos, sapagkat kahit na matigas ang ulo namin, kahit matigas ang puso namin, Panginoon Diyos, naroon ang patience mo, naroon ang pag-ibig mo, naroon ang pag-unawa mo, aming Diyos, na idinadali sa aming mga buhay. Nawa, hindi ka mamagsawa. Nawa, hindi mawala ang pag-ibig mo ito sa amin. Hayaan mo, Ama, na lagi po namin taglayin ito, O Diyos. At lagi po kami, Ama, na maging handa sa lahat ng mga pagtutuwid at pagtuturo gagawin mo sa amin. Father God, I pray to all those hands who give their offerings, O Lord God, para sa iyong gawain. Kaya pa, Ama, na ibalik mo ito ng siksik at nagumapaw na pagpapala sa kanila. Sapagkat sila'y umaasa sa iyong mga pangako. Umaasa sila sa iyong mga salita. At ayaw mo, Ama, na sila na hindi nakapagbigay ay magkaroon din ng pananampalataya because we know, Father God, higit pa sa ibinibigay namin na kayang ipagkaloob sa amin. Salamat po, Ama. Huwag mong hayaan magkaroon kami ng pagkaalinlangan sa pagbibigay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gaming ito. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Please open your Bible to Joshua. Josue po tayo. Josue, kabanata po ay 24. Talata po ay 14 hanggang 15. Josue 24, 14 hanggang 15. Sabay-sabay po tayo. Ngayon na ay matakot kayo sa Panginoon at pagtingkuran niyo siya ng pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dakoroon ng ilog at ng sa Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin ninyo ang araw sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba na meron tayong mga bagay na gustong gawin sa ating Diyos? Paglilingkod man yan o pananampalataya. Pero kahit na naroon ang pagnanasa natin gawin ito, ay bakit hindi natin ito nagagawa? May mga bagay din sa buhay na mas atin na gusto natin mapaglabanan ng mga tukso. Ang mga kasalanan na nabarating sa ating mga buhay.
Pero bakit hindi natin na-overcome? Bakit hindi natin ito nalalagpasan? At bakit natin ito hindi nagagawa na tagihan? Amen. Bakit sa buhay ng bawat sa atin ay may mga bagay na pilit sa puso at isipan po natin ay gusto natin gawin para sa Panginoon. Pero bakit hindi po natin nagagawa? You know what is the answer? Alam niyo po ba kung ano yung naging kasagutan sa mga katanungan na yan? Because, meron po kasi isang manunulat, ang pangalan po niya ay si Yogi Berra. Ang sabi po ni Yogi Berra, when you come to a fork in the road, take it. Sabi po kasi niya yun. Sa Tagalog po kasi, kapag daw ikaw ay nakakita ng tinidor, sabi ko yan, pag nakakita ka ng tinidor sa daan, kunin mo. Alam niyo po ba yung ibig sabihin noon? No, siguro, marahil kumbaga, kung titignan natin, madali lang kung sa isipan natin, napakadali naman yung tanong ni Pastor. Amen? Bakit kaya sinabi ni Yogi Berra na kapag nakakita ka ng tinidor sa daan, kunin mo? No. Yun yung mga bagay na masasabi ko na, oo nga, no? Bakit kaya sinabi na isang manunulat yun na siguro sasabihin nyo sa akin, tinidor lang naman yun, bakit ko kukunin? Buti sana kung ginto. Amen? Meron pa bang pumasok sa isipan nyo habang naririnig nyo po yung sentence ko na kapag nakakita ka ng tinidor sa daan, kunin mo? Meron pa bang pumasok sa isipan nyo, bakit ko kukunin? Tinidor lang naman. Tama? O hindi? No? Kung alam ko, di ba? Hindi ko nga tanongin sa inyo kung amin po ba? Yung sinabi ko sa inyo na bakit ko kukunin? Tinidor. Buti sana kung kapag nakakita ka ng pera sa daan, kunin. Tama? Tinidor lang naman eh. Amen? O sige po. Ano po ba ang pipiliin nyo kapag nakita nyo sa daan? Pera at tinidor. Ano po ang pipiliin ninyo? Siyempre. Diba? You will choose and you will pick up and you will take pera. Amen. Kahit sino po eh. Amen po ba? Kahit sino po sa atin, kukunin po natin yung pera. Pero bakit po sinabi ni Yogi Berra na when you came to a fork in the road, take it? Alam niyo po ba na yung sentence na yun ay bitag? Amen? That is bitag. Alam niyo po ba yung bitag? Patibong. Amen. Pag sinabing patibong, kasi tama po yung nasa isipan po ninyo. Kahit na po ito isang utos, kasi alam ko, it is a command. Amen po ba? Kahit na po ito isang utos na sinasabi niya na when you come to a fork in the road, take it. No? Utos po yun eh. Nasa sa atin. Amen po ba? Kahit na po yun ay iniutos na kapag nakakita ka ng tinidor, ito'y kunin mo, nasa sa iyo kung kukunin mo o hindi. Kapag kinuha mo yung tinidor, okay. Tama po ba? Kapag hindi mo kinuha yung tinidor, okay din. Bakit? It is your choice. Ikaw yung nagpapasya sa iyong sarili and no one can, amin po ba, no one can dictate anything in you. Tandaan po natin yon. Sa buhay ng bawat sa atin, yan yung madalas na nagiging problema po natin. Kapag mayroong mga bagay na may nangyayari sa buhay ng bawat sa atin, isinisisi natin sa iba. Amen? Kasi ikaw sabi ko na sa iyo, wag na tayong pumunta. Tapos pumunta ba tayo? Kahit na sinabi niya pumunta kayo, kung pinili mo sa iyong sarili na hindi ka sasama, wala siyang magagawa. Dahil sumama ka, sino may kasalanan? Yung nagyaya o ikaw? It is your fault. Amen? Ang nagiging problema po sa mga mananampalataya, it is the power of our choice. Lagi po natin sinasabi, lagi natin binabanggit sa sarili po natin, gusto ko na maglingkod sa Panginoon. Pero bakit hindi ko magawa?
Huwag ka magtanong. Ginusto mo yun eh. Kasi kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, you will choose kahit na anong mangyari, hindi mo titigilan at hindi ka papayag na hindi mo magawa yung iniisip mo. Amen? Kasi alam niyo po kung bakit ko nasabi ang ganyang bagay, yung binasa nating talata, si Joshua, naramdaman niyo po ba na namimilit si Joshua sa mga tao na paglingkuran ninyo ang Panginoon? Sambahin ninyo ang Panginoon. Ang sabi po ni Joshua, pumili na kayo ng Diyos ninyo na sasambahin. Yung Diyos ba na sinasamba ng inyong mga magulang sa kabilang ilog? O ang Diyos ng mga amen po ba? Ang sinabi niya po doon, o yung Diyos ng mga Amoreo, amen po ba? Sabi dito, yung Diyos ng mga Amoreo na siyang Diyos na kung saan lugar na tinatahanan ninyo. He never insists, Joshua never insists the Israelites people really to glorify and to worship the Lord na yung Diyos na ng Israel, amin po ba, yung Diyos na nag-alis sa kanila doon mula sa Ehipto, ang sambahin po nila. Bakit? Kasi naniniwala si Josue, amin po ba, naniniwala si Josue na kaysa sa kanyang sarili, hindi siya pinipilitan ng ibang mga tao kung ano ang gusto niya. Amen? Kasi nasa atin yung pagpapasya. Kaya di ba sabi ni Josue, kung ayaw niyo maglingkod sa ating Diyos, basta't ako at ang pamilya ko sa Diyos lang maglilingkod. It is my choice. Amen po ba? Hindi, yung kay Josue, tignan po natin, kung titignan po natin, si Josue, hindi siya nakabase kung ano yung magiging desisyon ng ibang mga tao. Hindi niya sinabi na, sige, kung sa Diyos kayo maglilingkod, sasama na rin ako. Amen? Kung ang paglilingkod ninyo ay ang Diyos ng mga Amoreo, sasama rin ako. Hindi po. Joshua separated himself. Iniwalay ni Josue yung kanyang desisyon. Hindi siya sumasakay sa desisyon ng iba. Ang maimportante sa kanya, amin po ba, is what he feels. Ano yung nararamdaman niya, ano yung alam niya na gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Kaya, yung sinabi ko po sa inyo that every day, it's a figurative. Figurative po yung sinabi ko po sa inyo na when you came to a fork in the road, take it. Figuratively po yun. Hindi po lang sinasabi yun na yun po ay tungkol sa isang tinidor. Amen po. Yung figuratively, ibig sabihin po, ito'y parang isang talinhaga, parang isang parabola na pinapaisip po tayo kung ano yung bagay na sinasabi na yun. Hallelujah. Kung ba, amen po ba, kung ba may nagsalita sa iyo, kung may nagsabi sa iyo, susundin po kayo. Amen. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Kaya even in times that we hear the Word of God, kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, it is our choice. Nasa sa iyo, susundin mo ba o hindi mo susundin? Pakikinggan mo ba at kakalimutan o pakikinggan at susundin? That's why, di po ba, alam natin na nakakahanga yung mga Berea. Amin po ba? In Acts chapter 17. Bakit? Because those people, when they hear the word from the apostles, pag nakarinig sila ng salita, ng mga salita na pinapangaral ng mga apostol, hindi lang sila nananatili doon sa sinabi ng apostol. Anong ginagawa nila? Kapag dating nila sa bahay, binubuksan nila ang kasulatan. They search the Word of God to see whether the words of the apostles and the words in the Bible is the same. Amen. Hindi natin pinasasakay yung ibang mga tao sa pananampalataya na meron ng bawat sa atin. At hindi rin tayo sasakay. Amen po ba? Sa pananampalataya ng ibang mga tao. Remember, our faith is individual relationship to the Lord. Yung pakikipagkasundo natin sa Panginoon, yung pananalig natin sa Diyos, personal na relasyon natin yan sa Diyos. Amen po ba?
Kaya nga, kung ano man ang mga bagay na ginagawa natin, kung ano man ang mga bagay na nasasabi ko, yung nararamdaman po ng bawat sa atin, nasa sa iyo. Kung gagawin mo ba o hindi. The decision whether to obey or not to obey God is in your hands. Amen? Kasi di ba, alam niyo po ba nung nakita ko po yung isang pananalita na ito ni Yogi Berra, kung sasabihin niyo sa akin, tinador lang naman po yun bakit ko kukunin? Sinabi ba ng sentence na yung tinidor na pinakukuha sa iyo ay ginto pala? Hindi, di ba? Amen? Kung yung tinidor na pinapupuno sa iyo, ginto pala, ano mangyayari? Sayang. Tama ba? Manghihinaan ka sa, ginto pala yung nakala ko. Hindi ginto. Parang pagsasalita ng Diyos, di ba ba, when the church is hearing the Word of God, there are those people, sabi nga, iba't ibang klase tayong hearer. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, iba't ibang klase tayong hearer. May nakikinig na nagagalak at ipinatalim sa kanyang puso. Meron nakikinig, nagagalak, pero pagkatapos makinig, nakakalimutan o kinakalimutan. It is their choice. Sa kanila yun. Amin po ba? Kasi hindi nila nakita na yung narinig nilang salita ng Diyos, ginto pala. Amen? Kasi di ba minsan dumarating sa pagkakataon, alam ko na yung sermon ni Pastor. Amen. I think, nung binasa pa lang natin yung Joshua 24:14-15, alam ko na yung sasabihin ni Pastor diyan, na kailangan piliin natin ng Diyos. I'm not commanding you to choose God because it is your decision. Even though sinabi ni Josue na ako at ang aking pamilya ay sa Diyos ng maglilingkod, hindi niya pinilit ang kanyang mga kababayan. Amen? Kasi, amen po ba, yun lamang maglilingkod sa Diyos ay yung nakakakita mahalaga ang Diyos. Yung maglilingkod sa Diyos, yung nakakakita na yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay napakadaki ng Diyos. Kasi hanggang hindi natin nakikita personally, hindi natin nararamdaman personally yung kahalagahan ng Diyos sa buhay po natin, I think it is really very hard for us to come before God. Amen po? Di ba, parang pagbaguhan ka pa lang na nananampalataya sa Panginoon, yung bago ka pa lang sa church. Di ba pagka umaawit na sila ng papuri sa Panginoon, it sounds, sa'yo? It sounds corny. Amen? Hindi, kasi di ka pa naman sanay. Umaawit sila. Kaya, nung unang pagpunta niyo sa church, tumalakpak makagad kayo. Di ba, ano ka pa lang, nagmamatsyag ka, dapat ba akong pumalakpak? Dapat ba akong sumayaw? Dapat ba akong magtaas ng kamay? Amen po ba? Kasi wala ka pa, amen, nararamdaman. Amen? Pero nung nakilala mo ang Panginoon, ang Diyos ng buhay, amen po ba? Unti-unti sa iyong sarili, yung palakpak ko pala, karapat-dapat ko lang ibigay sa Panginoon. Kaya nga, kahit na matagal ka na sa church, kahit na isang mananampalatayang matagal na sa iglesia, meron pa rin nararamdaman siya sa kanyang sarili, nagdududa pa siya. Kung yung tinidor na dadamputin niya, ginto o hindi ginto. Hallelujah. Kasi, alam niyo po ba, yung naramdaman ko kay Josue, sabi ko, Lord, grabe si Josue yung pagkilala niya sa Diyos. Kahit na siya na lang ang matira at ang kanyang pamilya ang maglilingkod sa Diyos, no problem. Walang problema sa kanya. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yun? Nararamdaman niyo po ba yun? Kahit na para sa inyo, itong susundan kong Diyos, hindi mahalaga, basta ako, maglilingkod ako sa Diyos dito. Kasi hanggang hindi mo nararamdaman yun sa iyong sarili, kapag hindi mo nararanasan sa iyong sarili na, whether, ano man yung karanasan ko, ano man yung mga bagay na nararamdaman ko sa aking buhay, I will never stop. Why? Amen po ba? No one can hinder me and nothing can hinder me in serving God. Bakit? Because I know my God. Kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran ko. This is my decision. Walang makababali sa desisyon ko ito. Parang yun ang sinabi ni Josue.
Amen po ba? Iwanan niyo man ako. Amen. Diba kaya si Jesus Christ, when He's about to carry the cross and die on the cross, ang sabi niya, iiwan ninyo akong lahat. Pero ayos lang. Why? Because the Father is in me and I am with my Father. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot na harapin yung kamatayan na darating sa kanya. Yes, of course, sinabi ng talata, sinabi ng salita ng Diyos, if you can remove this God, kung pwede mong alisin, amin po ba? Of course, there's fear. Amin po ba? Sabihin mo na ninyo na may fear ang ating Panginoon sa mangyayari sa Kanya. Why? Kasi kilala niya ang Diyos eh. Kilala niya ang Ama. Amin po. Anong pagkakilala niya sa Ama? That when God the Father will put the wrath in you, no one can escape. Grabe magalit ng Diyos. Kung grabe umibig ang Panginoon, grabe din magalit ang Diyos. Amen? Kaya, Jesus Christ, when Jesus Christ saw His disciples, di ba? Hindi lang naman si Pedro, hindi lang naman si Judas Iscariote ang tumiwala at tumalikod sa Panginoon. All of them. They ran away. Lahat sila tinakbuhan ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? You will all run away, but hindi ako nag-iisa. I am with my Father. The Father is in me, and I am with the Father. Yun po yung katulad ng pananalita, amin po ba, ni Josue. Kaya di ba sabi ng, all those, this is kingdom of God. Sabi di ba, sabi ni Jesus Christ, this is kingdom of God. Kingdom of God is like a person who found a great treasure. Amen. Ito ang paghahari ng Diyos. Parang isang tao na nakasumpong ng kayamanan at ipagbibili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang lugar na yon na may kayamanan. Naramdaman niyo na po ba yun? Na hindi na kayo takala sa Panginoon kasi meron kayong malaking kayamanan dahil sa Diyos. Hindi kayamanan material, but is a great treasure in our spirit. Hallelujah. Of course, hindi, kasi kumbaga, kung titignan po natin, magkakaroon kahit katanungan eh. Ano ba napapala ko sa church? Di ba ganun eh? Di ba? Why I do have to go to the church and prayer? Bakit ako pupunta sa iglesia para manalangin? Bakit ako attend ng prayer meeting? Naintindihan niyo? Bakit ako attend ng prayer meeting? Kasi hindi lahat ng mga mananampalataya gusto prayer meeting. Pero alam niyo po ba na kapag may problema sila, lalapit sila sa pastor at sasabihin nila, Pastor, ipanalangin niyo po ako. Tama, mali? Because they know the power of prayer. Amen? Kasi nga, hindi pa nila nararamdaman. Kasi, alam niyo po, kung bakit may mga mananampalataya, walang kagalakan na walang kagalakan sumamba, walang kagalakan maglingkod, walang ka-joy-joy. Amin po ba na pumunta sa church para maglingkod sa Panginoon? Kasi hindi niya pa nasusumpungan. But if you have the choice, kung papipiliin kayo ng Panginoon ngayon, hallelujah, kung kayo'y papipiliin, tayo yung sinasabihan ni Josue, kayo ba ay maglilingkod sa Diyos ng mga Amoreo? O sa Diyos na sinasamba ng inyong mga magulang? Sabihin niyo, sino pipiliin ninyo? I think you will also say, amen po ba? We will choose the God of Israel. Kahapon sa Bible study, di ba? Ang sabi ng Panginoon, I will bring a famine to you. Kagutom at kauhaw. Pero sabi niya doon, hindi kagutom sa pagkain, hindi pagkauhaw sa inumin, kundi kagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos. That is in Amos. Yun po yung topic namin kahapon sa Bible study. Pero alam niyo po ba, na kahit na gano'n ang sinabi, alam niyo po ang sagot ng mga salita? Hindi pa rin kami babalik sa Diyos. They refuse. Ayaw pa rin nila. Amin po ba? Pero yung sabi ng Diyos sa kanila,
Kahit na mamuha kayo pagdating ng araw, kahit na magutom kayo pagdating ng araw sa salita ng Diyos, hindi na kayo makakatikim pa ng salita ng Diyos. Church, yung nakikinig nating salita ng Diyos, ngayon lang to. Amen po ba? Time will come, everything will be closed. Lahat ay masasara. Kaya hanapin man natin, hindi na natin siya masusunod. May mangaral man sa atin, because our heart is already hardened. Alam niyo po ba yung tinatawag na pinatigas na yung puso natin, ayaw na natin tanggapin ang salita ng Diyos. Iyon ang nakakatakot. When God harden our hearts, wala nang kapagbubukas po niyan, kundi ang Diyos naman. So, since the beginning of time, mankind has made these choices of their own. Bakit? May free will tayo eh. Amen po. Lahat po tayo, mga minamahal ko, even though there is a pastor in the church, amen po, matandaan po natin, hindi tayo pipilitin ng pastor na maglingkod, sumamba, gawin ang eksaktong kalooban ng Diyos. Tagapagsalita lamang po kami. Amen po ba? Pero lahat ng kapasyanan. Kaya kung malago ka sa pananampalataya ngayon, ikaw may gawa niyan. Pero kung hanggang ngayon hindi lumalago ang pananampalataya mo, huwag mong isisi kay pastor. Huwag mo rin isisi sa kapatiran. Isisi mo yan sa iyong sarili. Amen? Kasi hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Kasi naniniwala ako na kahit na walang nangangaral sa akin ng salita ng Diyos, but I have the Word of God. Kung meron akong salita ng Diyos, I choose to hear the Word of God. I choose to read the Word of God, and then you will have faith. Magkakaroon ka ng pananampalataya. Amen? Pero kahit na makarinig ka ng salita ng Diyos, nakapakinggan mo nga, pero kinakalimutan mo naman ang salita ng Diyos. Better you did not hear the Word of God. May free will po ang bawsa sa atin. Nung nilikha tayo ng Panginoon, this is the design of the Lord in us. Mabuti ang Panginoon. Bakit sinabi natin mabuti? Hindi niya tayo pinipilit sa anumang bagay. Hallelujah. Tingnan niyo po, when God commanded Adam and Eve not to eat the fruit of the knowledge of good and evil, amen po ba? Hindi niya sinabi, do not eat, do not eat. Amen po ba? Kasi, sa tingin niyo po ba, God is Almighty. Amen po ba? God is really very Almighty. Kung yung puno na yun, nilagyan kagad ng bakod, sa tingin niyo makakain ito ni Eva at sa kanya na? I think no. Amen po ba? Hindi, katulad ng mga magulang. Yung mga magulang na may mga anak ng mga batang maliliit, anong ginagawa ninyo? Tinatabi niyo lahat ng mga matatalim na bagay. Amen? Aalisin niyo mga bagay na maaaring magiging delikado sa buhay ng inyong mga anak. Amen po ba? Bakit? Kasi baka dumating ang araw pagsisihan ninyo. But God is not. It's really different. Ano sabi ng Panginoon? There's a tree. Merong puno sa gitna. At yung puno na yun ay pagkaalam ng mabuti at masama. Sabi niya, huwag niyong kakainin. Sapagkat kapag kinain niyo yun, mamamatay kayo. Tama na yun. Sapat na po yun. But if Adam and Eve believe in the Word of God, kung naniwala sila kagad sa salita ng Diyos, that the Word of God, that Word of God is very precious. Alam niyo po ba yung mahalaga? Kung alam namin ang mahalaga, yung inutos na yun ng Diyos naman, they will not eat. Kahit na napakasarap pa niyan. Kahit na, amin po ba, kahit na, yung anak ko po ngayon, si NJ, nagtatrabaho na po siya sa all day. Chicken po siya sa Magnolia. Kung bumili ba po kayo ng chicken. Kinuwento niya sa amin kagabi. Nasabi daw na binibigyan siya ng tip ng mga namimili sa kanya, binibigyan siya ng tip. Kahit sabi niya, bawal po sa amin yan. Ang sabi naman daw nung bumibili, kahit Gcash na lang, ipapasa ko sa iyo yung 100. Amen. Alam niyo po sabi ng mami, sana kinuha mo, sayang. Amen. But, my son, si NJ, alam niya ang rules eh. Bawal. Bawal kumuha ng tip. Amen. Bawal na bawal.
Baka yun pa yung maging sani para matanggal siya sa trabaho. Alam niyo po, yung asawa ko, yung mami niya, bandang ulis niya, baka tinitest ka lang. Kasi di ba sometimes ganun tayo eh, yung hindi natin alam, amen? 100 pesos is 100 pesos. Amen? Sino dito ang gusto ng 100? Baka sabihin niyo sa akin, wala. Tandaan niyo, 1,000 hindi mabubuo kung walang 100. Amen? Gusto na. Amen? Bigyan ko kayo ng 100. Gusto niyo? Gusto kaya. Amen po ba? Meron ba dito tatagin ng 100? 100 yan, no? Amen po ba? Pero, kung dahil doon, masisira ka. Huwag na lang. Naintindihan po ba natin? So, ibig sabihin, that 100 pesos costs nothing. Amen po ba? Ipagpapalit mo ba yung dignidad mo dahil sa 100 piso? Kaya naikwento ko kahapon sa mga kapatiran, bumili po ako ng itlog isang tray. Amen. Kasi nga, wala sa bahay. So, wala kami itlog sa bahay. So, pumunta ako sa tindahan para bumili ng isang tray na itlog. Ang sabi sa akin na nagtitinda, Sir, ako na lang ba mamimili? Sige, ikaw na rin, sabi kong ganyan. Kasi nakalagay naman yung presyo eh. Sabi kong ganyan. Iyan naman, hindi ka naman siguro kukuha ng tigsa size. Sabi kong ganyan. Kasi yan ang binili kong presyo. So, yan ang bibigay mo sa akin. So, nilagay niya sa plastic. Amin po ba? Pagdating ko sa bahay, nilalagay ko. Kasi meron po kaming tray. Amin po ba? Binili ko sa Lazada. Yung tray po na yon, yung 3-layer po yon, 10. So, 30 lahat. So, isang tray po ang laman niya. So, nilalagay. Pero habang nilalagay ko, parang kulang to. Sabi, parang kulang tong itlog na to. So, habang nilalagay ko pa ng nilalagay, sabi ko, ang inisip ko, kulang ng isa. Kulang ng 3. Ang sabi ko sa isip ko, sabi ko, Lord, pupunta pa ako doon. Sasabi ko doon, Mama, boy, kulang ng 3 yung itlog na ibigay mo sa akin. Amen? So sa loob-loob ka naman, baka sabihin mo sa akin, paano nyo napatunayan na dadalhin ko na naman yung itlog? Sabi ko, baka sabihin niya, baka kinain niyo na po yung 3 itlog. Amen po ba? 3 itlog pa talaga ang nawala. Sabi ko, sabi ko na lang, Lord, kung talagang sinadya niya, naalisan niya ng 3 itlog na ito, bahala siya. Hindi na ako mananagot nun, kundi siya. Ngayon, ang inisip ko na lang, tatanungin ng asawa ko, bakit kulang na agad yung itlog? Buti na lang hindi siya nagtanong, ganyan ang nalaman. Hallelujah. Kasi di ba, it is their choice. Kung nandadaya sila, nasa sa kanila yun. Amen po ba? Nasa sa inyo yun, kung nandadaya kayo o hindi. Ano ginagawa ninyo kapag sobrang suklet? Pinabalik sa tindahan o pinabalik sa sa bulsa? Amen po ba? It is our choice. Amen po ba? Kaya dito, makikita natin, we have this kind of free will. Amen po ba? Kahit na pala yung pananampalataya at paglilingkod natin, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Kaya nga, we are the one to be blamed on what we choose every day. Kung nanghihina ka sa pananampalataya ngayon, kung ikaw ay nalulupay-pay sa paglilingkod mo ngayon, it is your choice. Not to blame others. Hallelujah. Kasi yung will na ibinigay sa iyo ng Panginoon, it is for you to decide. God is our great creator. Alam niyo po, may kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen. He can take our life anytime. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, pwede niyang kunin ang buhay natin, pero hindi niya kinukuha ang kapasyahan natin. Amen? Mga magulang na naririto, di ba gusto niyo ang pasya ninyo masunod sa pasya ng inyong anak? Kasi alam niyo yung tama ang pasya ninyo. Ang Diyos natin iba. Iba ang Diyos natin. Binigyan tayo ng sariling kapasyahan. Totoo na mabuti. Sa totoo lang, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Pero never He insists His own to us. Nasa atin pa rin ang pagpapasya. Kaya nung dumating ang ating Panginoon Jesus dito sa lupa, hindi niya pinilit ang mga tao na panalig kayo sa akin. Basta sinabi niya lang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan lang sinabi ng Panginoon. And anyone who believes in me, have life. Amen? Yun lang sinabi niya.
Sabi niya doon sa babae, kung alam mo lang, sabi niya sa Samaritana, kung alam mo lang kung sino itong humihingi ng tubig sa iyo, baka ikaw pa ang humingi sa kanya. Anong sabi ng babae? Kung ganon, bigyan mo ako ng tubig. Pero paano mo akong bibigyan ng tubig? Wala ka namang panalo. You see, literal na takita ng babae. Hallelujah. Nung sinabi ng babae, ng Panginoon sa kanya, okay, now, take your husband. Amen. Dali mo rito yung asawa mo. Anong sabi ng babae? Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mo. Kasi maging yung lalaki na kinakasama mo ngayon, hindi mo tunay na asawa. Alam niyo po ang ginawa ng babae? Tumakbo siya ng matulin. Para ibalita sa lahat ng mga tao, nakilala ko na ang Mesiyas. Nawa, ganyan din ang maramdaman natin. If you have the choice to God, kung kayo, choice ninyo, you choose to believe in the Lord and you choose to serve the Lord, kailangan tumakbo tayo ng matulin at ibalita natin sa iba, nakilala ko na ang Panginoon. Hallelujah. Di po ba? That's why Adam and Eve choose to eat the fruit. Amen. Ano po yung naging outcome ni Adam and Eve? Ang outcome ni Adam and Eve, separation from God's presence. Hindi nila alam yun eh. Amen po ba? Akala lang nila, yung sinabi ng Panginoon, joke-joke lang. Amen. Na mamamatay kayo kapag kinain ninyo ang buo ng pag-alam ng mabuti at masarap. But from then on, mula ng araw na yun, they are being separated from the presence of the Lord. Yun ang pinakamahirap. Nahiwalay sila sa presensya ng Panginoon. Nung si Noah, nung inutusan ng Panginoon na gumawa ng daog, hindi po madaling choice yung gumawa ka ng daog sa ibabaw ng bundok. Amen po ba? Kaya inusin siya ng maraming mga tao. Sino matinong tao na maggagawa ng baka sa ibabaw ng bundok? Ang sabi nila kay Noe, nababaliw ka na, Noe. Kahit na bumaha, hindi maabutan ng baha ang ganyang kataas na bundok. Pero alam niyo po, habang gumagawa siya ng daong, he evangelized his family, evangelized all his neighbor, pero walang naniwala, kundi ang kanyang mga anak at mga manugang. That is their choice. Amen po ba? Kaya buti pa nga yung mga hayop eh. They choose to come. Nung sinabi niya, hoy, leon, dalawa, lalaki lang at saka babae, pasok. Pumasok po, isang leon at dalawang leon, isang babae, isang lalaki. Tama? Hallelujah. Tinawag niya yung ay, crocodile. Dalawa rin kayo, isang babae, isang lalaki, pasok. Pumasok ba yung crocodile? Pumasok. Ang masakit, tinatawag na tayo ng Panginoon, ayaw pa nating pumasok. Hallelujah. Naintindihan niyo po ako? Hindi pa yung hayop pumasok. Sabi ko nga, paano kayang pinapasok ni Noah yung dalawang lamok? Isang babae at saka isang lalaki. Hallelujah. Paano niya? Alam niyo kung paano niya pinapasok yung lamok? Pinain niya po yung katawan niya. Isang lalaki lang at saka isang babae ang kakagat. Di na ipasok niya po. Masunurin po yung mga lamok. Noah choose. That's why, anong outcome? He was being saved. Kaya sabi doon, di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, only him and his family were being saved. Yung hinarap ni Noah, yung choice of building the ark, kahit na alam niyang mahirap. Si Abraham, ano yung pagkakataon na namili siya? Mamimili siya. Anak o ang Diyos? Amen? He's serving God. At alam niya ang Diyos ang nagbigay sa kanyang anak na si Isaac. Pero ang sabi ng Diyos ang nagbigay sa kanya kay Isaac, i-offer mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. And then, walang magawa si Abraham. Halika na, Isaac. Let's go to the Mount Moriah and I will offer you. Anong sabi ni Isaac? Meron na tayong panggato. Meron na rin tayong apoy. Nasaan ang ating kaloob? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Amen? God will provide. Pero hindi alam ni Isaac, siya ang may offer. But he choose. Pero nung papatayin niya na si Isaac, tignan niyo, papatayin niya talaga. Hindi po joke. Hindi po biro. Papatayin niya talaga. Anong sabi ng anghel ng Panginoon? Huwag mo sasaktan ang bata. Pinatunayan mo na ang iyong pananampalataya. Ano ang outcome? Great covenant of the Lord.
Simula ngayon, sabi niya, amin po ba, ang lahi mo ay magiging kasing dami ng buhanin sa dalampasigan at bituin sa kalangitan. That is great covenant of the Lord. Amen po ba? Kapag hindi tayo umiwanay sa Diyos, when we choose God to serve Him, alam niyo po, hindi tayo magsisisi. Kaya naniniwala ko si Josue, nung pinili niya ang Diyos, alam niya hindi siya magsisisi. Why? Because we have a great God. Kaya kung nakikita niyo man po sa inyong sarili niya, minsan kasi ganun eh, they are comparing. Huwag na ako maka-attend ng prayer meeting. Hindi mo ma-attend eh. Bakit ako ha-attend? Tama yun. Amen po ba? Physically, parang masasabi natin, bakit parang lamang sila? Amen po. Amen? Pero hindi nila nalalaman, meron ka na wala sila. Dahil naniniwala ko, hindi pwedeng mas kalugdan ng Panginoon yung mga hindi dumalo kaysa sa dumalo. Pero kung nandito ka rin lang sa loob ng iglesia, hindi ka pa rin nandilingkod sa Panginoon, mas magandang hindi ka na dumalo. Hallelujah. Naintindihan po ba natin yung salita ng Diyos? Kaya di ba, si Joseph, amin po ba, when he is being tempted by the Potiphar's wife, amen, nung tinutok siya ng asawa ni Potiphar, amin po ba, pwede naman sana na pagbigyan niya na lang eh. Pero sabi niya, alam niyo po ang sinagot ni Joseph doon sa asawa ni Potiphar? Mahal na asawa ng aking Panginoon, ipinagkatiwalaan po ako ng aking Panginoon na iyong asawa. Sa lahat ng bagay dito sa kaharian, maging ang inyong mga kayamanan ay pinagkatiwalaan sa akin. Puwera lang ikaw. That is the word of Joseph. Puwera lang ikaw. Amen po ba? So ngayon, kinulong siya. May kasalanan ba si Joseph? Wala siyang kasalanan. Pero tinanggap niya na nakulong siya. Bakit? Dahil naniniwala siya, kalooban ng Panginoon. That is the will of God. Amen po ba? Kasi maniwala kayo sa hindi. Lahat ng sumunod sa Panginoon, nakaranas ng testing. Amen? Si Samson, di ba nakaranas ng testing? Kasi, amen po ba, natukso siya kay Delilah. Amen po. Yung ginawa ng Panginoon, binulag ng mata niya. Hallelujah. Nung binulag na yung mata niya, akala niya ba wala nang pag-asa? No. God still helped Samson. Hallelujah. Sino ba yung sa Old Testament? When David chose to get Bathsheba. Amen po ba? Isang araw, habang nagkikipaglaban ng kanyang mga tauhan, bago gising si David, di ba? Pumunta siya doon sa terrace sa taas. Nakita niya, may naliligong babae sa baba. Ang ganda. Ang sabi niya sa tauhan niya, kunin mo para aking maging asawa. That is his choice. Wala naman talaga siyang kasalanan kasi nakita lang niya naman talaga na naliligo. Pero ang kasalanan niya, pinakuha niya. That is his choice. Amen po ba? Maganda na sana. Sinipingan niya. Nagbuntis. Anong ginawa niya? Tinatawag niya si Urias na asawa ni Bathsheba. Amen? That is his choice. Umuwi ka. Amen po ba? Kamusta na ang labanan? Okay lang po. Nakikipaglaban pa rin. Umuwi ka muna doon sa inyong tahanan. Sipigan bang yung asawa? Silipin ba? Si Urias? Very good, si Urias. Amen po ba? Mas naisip ko pa po na tumigil dito sa labas ng pintuan ng kaharian kaysa naman magpaksasa ako. Amen po ba sa aking asawa? Very good. Yung heart niya. Pero si David, amen, anong ginawa niya? Nagbigay pa siya ng sulat. Urias, ibigay mo ito kay Joab. Ano nakalagay sa Joab? Ilagay mo si Urias sa pinakadelikadong lugar. At kapag dumating ang mga kalaban, tumakbo kayo, hayaan mo si Urias. He's the one who killed Urias. That is his choice. Amen po ba? Pinili niya na mas sakyan yung kasalanan na nasa kanyang puso. Namatay si Urias. Pero, ano po yung naging outcome ng kasalanan ni David? Namatay ang kanilang anak. Amen? Namatay. Hallelujah.
Until David realized from himself, Psalms 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon, nagbigay siya ng tawad sa harapan ng Panginoon, na-realize niya sa kanyang sarili na mali yung kanyang ginawa. Amen po ba? Anong outcome ulit nung ginawa niyang pagkakakumbaba? Yung naging anak nila ni Batseba, ang sumunod na hari, and that is Solomon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya doon makikita natin, may gagawin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nasa atin yung pagpapasya. Yung bagay na gusto natin gawin sa Panginoon, hindi natin pwedeng ipasa sa iba at hindi natin pwedeng isisi sa iba, nasa atin po. Magbabanggit pa ba tayo ng iba dito sa Biblia? So many people. Maraming naging outcome. Amen po ba? At yung outcome nila doon sa mga bagay na ginawa nila, kitang-kita sa kanilang mga buhay. Kaya tingnan niyo po, ano bang sabi niya sa Romans chapter 1, verse 19? Amen po. Roma, kabanatang 1, talatang 19 hanggang 21. Sabay-sabay po tayo, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay ikinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niya hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikita maliwanag, sapagkat hanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi ilalahatin nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at sa mangmang nilang puso ay pinapagdilig. Hindi tayo pwede mga tuwiran ngayon na hindi natin makikilala ang Diyos. Everything was being revealed about God. Saan ba? Through His creation. Sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, makikilala natin ang Diyos. But, anong ginagawa ng mga tao? Even though they know that God is the one who created everything, and He is the one who is almighty, anong sabi doon? Mas pinili pa nilang paglingkuran. Amen? Mas pinili pa nilang paglingkuran ang nilalang kaysa sa lumalang. The people, amen, yan ang problema sa mga tao. Because they choose. Amen po ba? Tayo kasi meron tayong, amen po ba, may kapangyarihan tayong mamili. Amen. Kaya nga, maganda yung kalagayan natin, baby pa tayo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung baby, amen, kung saan ilagay, doon lang siya. Amen. Tignan niyo po yung mga baby ninyo. Amen. Nakita niyo ba yung picture ng baby ni Santarius? Amen. Ang sabi din sa comment, ang galing naman, baby pa lang, marunong na humawak. Hindi po yung tumawak, pinahawak lang. Kasi hindi naman marunong yun. Amen. But he's really good. Kasi doon sa picture, kala ko talagang, amen, nakatuwa siya. Parang ginanon pa niya. Pero alam niyo po ba yun? Tsempo lang yan. Kasi ang baby wala kasi ng kapasyaan. Tama? Subukan niyo po yung ganun kalaki kay God. Pahawak ninyo. Ano, God, hawakan mo nga ito. Ang galing-galing naman ni God. Hindi siya magaling engot. Ang laki-laki na yan eh. Hallelujah. Pag hindi pa yung matulog umawak, ano po ba? Anong tawag na doon? Tama? But, pag baby po tayo, we are not the one to choose. Somebody choose for us. Alam niyo po ba na ngayon na kay Kristo tayo, hindi na tayo dapat ang nag-choose. Si Kristo dapat ang nag-choose para sa atin. Amen? Amen po ba? Di ba sabi nga ni Pablo, it is not I who lives, but it is Christ who lives in me. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya, doon pa naman makikita natin, we cannot, amen po ba? We have enough information and evidence who is really God. Who the one who created every one of us. He is sovereign for all things. Amen po ba? Mas mataas po siya sa lahat. Amen po ba? Kaya tingnan niyo po, John 12:44 to 50. Juan, kabanatang 12, 44 hanggang 50. As Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi na sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin.
Ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. At kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hahatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang sa akin sa nilalita ang siyang sa kanya yahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalitas na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salikain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, at ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ang sinasalita ko. Sa tingin niyo po, did Jesus Christ force us to believe in His word? Di ba sabi niya? If you will not hear my word and obey my word, I will not judge you. Hallelujah. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon Jesus. He's really God of love. And He is really love. Kasi sabi niya, kahit hindi niyo sundin ang aking mga utos, ang aking mga salita, hindi ko kayo hahatulan. Kasi hindi ako naparito para hatulan kayo. Kundi naparito ako para iligtas kayo. Pero meron nahatol sa inyo. Ang salitang binanggit ko sa inyo, ang hahatol sa inyo. That's why, amin po ba, isisisi niyo ba kay pastor? Hindi pwede. Isisisi ba natin sa kapatiran? Hindi pwede. Sarili po natin. Sarili mismo natin ang dapat sisihin. Kasi hindi ka nanampalataya sa salita ng Diyos. Refuse, reject, or accept. Ano po ba? Ano gagawin natin? Refuse and reject o accept? Let us accept the word of God. Tanggapin natin yung salita ng Diyos. Amen? Ano pong sabi niya sa Acts chapter 2 verse 38? Gawa, kabanatang 2, talatang 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. As ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Totoo po, sinabi niya po sa Pablo sa mga tao, magsisi kayo at magpabautismo. Amen? Sinabi yun niya po sa Pablo sa mga tao. Sabi niya doon, sa pangalan ni Yesu Kristo. Pero nasa tao yung pagpapasya. Pero ano pong sabi sa 39? Sapagkat sa inyo ang pangako sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Sabi niya doon sa kanya, sa ibang maraming salita, nagpatotoo siya ng aral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa ilikong lahing ito. Yaon lang nagsitanggap sa kanyang mga salita ay nangabautismuhan at nangagragdag sa kanila araw-araw. Yaon ang may 3,000 kada buwan. 3,000 souls believe in the Lord through Peter. Pero hindi sa pamamagitan ni Pedro yun eh. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapasya. Kasi kahit nasabihin niya ako sa Pedro sa kanila na magsisi kayo at magbautismo. Kasi ngayon, di ba? Every time that we hear the word of God, lagi natin maririnig, labanan ninyo ang inyong lumang pagkatao. Overcome your own self. Pero di ba, aminin ninyo, until now we are fighting. We are still fighting with our own self. We cannot. Hindi pa rin natin na-overcome yung old self natin. Meron pa rin old self. Hallelujah. Meron pa rin old self sa buhay ng basa sa atin. Pero itong mga tao nito, nakakatuwa sila. Kung sinabi na po sa Pedro sa kanila, magsisi kayo at magpabautismo at mga ligtas. They obey it. That's why 3,000 souls every day. Okay? They believe in the Lord. Hallelujah. Ngayon, di ba? Kapag nanangaral tayo ng salita ng Diyos, is there 3,000 who believes in your preaching? Nahirapan na tayo. 3 kaluluwa lang. Nahirapan tayo kaya. Amen? Hallelujah. Doon sa shop ni na Sister Cathy, ni na Brother Ahed, only once a year there is a Bible study. Amen? Only once a year. Sabi ko, Lord, amen. Nakakalungkot kasi, di ba?
Once a year, they can hear the Word of God. But there's still none of them. Wala pa rin sa kanila. Kaya, yan yung talagang napakahirap. Kasi yung mga tao ngayon, nagpapasya sila na, Amen, we have our religion, Amen. Parang ganoon din tayo dati. Amen. Nang hindi pa natin ipinasakop yung sarili natin sa pananampalataya. Amen. Meron tayong religion eh. Pinangawakan natin yung religion natin. Ang importante yung religion natin, hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Church, this evening, gusto ko po makita yung sarili niyo. What is your choice? Papayag ba kayo na yung choice niyo, yung kapasyahan ninyo, yung pagpili ninyo ay sasakay kayo sa pilit ng iba? O ipaglalaban ninyo ang pagpili ninyo para sa Panginoon? Hallelujah. Tumulad tayo kay Josue. Mamili na kayo kung sinong pipiliin ninyo. Basta ako at ang pamilya ko. Kaya wala ang maglilingkuran. That is his choice. Iwanan niyo man ako, ano man ang maging kalagayan ko sa, di ba? Sabi nga ni Esther, if I die, I die. Di ba? Di ba sabi ni Esther, mamatay na kung mamatay. Ano sabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Hindi man kami tulungan ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. That is his choice. Amin po ba? Ibig sabihin noon, mula doon kay Daniel, mula doon kay Shadrach, Meshach, at Abednego, mula kay Esther, hindi man sila makaranas na pagginawaan, hindi na ipagpapalit ang kanilang Diyos. Amen? Yun yung sinabi ni Apostle Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pag-inaman. Bakit? Mas nararamdaman niya, may kapanatagan siya at may kasiguraduhan kung siya ay na kay Kristo. Nawa hindi natin ipagpalit yung pananampalataya na meron tayo. If you have chosen the Lord to be your Lord, huwag mong pagsisihan. Sapagkat yan ang pinaka-the best na ginawa mong desisyon sa iyong buhay. Hallelujah. At ang kailangan natin ngayon, ipasa natin sa iba. Ibahagi natin sa iba. Ngayon, nasa sa kanila na ngayon, kung mananalig ba sila o hindi. Ang importante na ibahagi natin yung pananampalataya natin kay Kristo sa iba. Hallelujah. So sa gabi ito, tayo po'y sama-sama manalangin. Manalangin po tayo na, Lord, I have chosen you. Kung pinili natin ang Panginoon, sabihin natin sa Kanya, Lord, pinili kita. Kaya naman sa pagpili ko sa iyo, hindi ako aalis. At patuloy kong pipiliin ang maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Pipiliin ko na gawin ang mga bagay na nararapat para sa iyong dakilang pangalan. At ikaw lamang ang aking paglilingkuran, anuman at anuman ang mangyari. As we shout, oh my soul, overcome. Let us pray all together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ang malaking Diyos, salamat po kayo sapagkat kami patuloy ng binigyan ng pagkakataon na piliin ka sa aming kabuhay na ikaw ang aming paglingkuran, pasalamatan, kapurihan sa buhay ng Diyos at sa amin. Panginoong Diyos, nakita man namin ang iba na bumabaling sa ibang Diyos, Ama, hindi kami tatalikod sa iyo, tulad ni Josue, ikaw pa rin ang pipiliin po namin ang paglingkuran, kapag ang anuman ang nararanasan namin sa aming kabuhay. Kaya Ama, na magkaroon kami ng kapasyahan, na ikaw lamang ang aming paglingkuran, pasalamatan, at patuloy na padalingan sa buhay ng tao sa amin. At help us, Lord God, to choose you with all our hearts, with all our soul, with all our
po namin, O Diyos, na ingatan mo ang aming pagpapasya. Ingatan mo kami na piliin ka araw-araw. Piliin ang sumunod sa iyo araw-araw. Piliin namin, Panginoon Diyos, ang maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, samay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Thursday.